Hindi ako makalogin sa aking account. Oh, gusto kong makausap ang manager. Oh, ikaw ba ang manager? Okay, at ano na ang nangyayari sa account ko? Pupunta ba ako sa bench? Oh, hindi pwede. Ikaw na pumupunta dito. Naku, napakaraming taon na akong customer ng bangko na ito. Ikaw ang may kagagawan dito. Okay, maghihintay ako. Sida. Siguraduhin malinis mo ito ng maayos. Pumupunta dito ang bank manager at gusto ko itong floor na kumikinang, ha? Oo nga, ma'am. Sida, tama ba ang pagsisipilyo mo? Oo nga, ma'am. Hoy, Sida, kumuha ka ng tubig sa akin. Siyempre, ma'am. Pupunta ba ako sa bench? Sa ngayon naunawaan mo na, bakit ako tinanong ng manager niyan, ha? Narito ang iyong tubig. Naghugas ka ba ng kamay? Oo, ma'am. Mainit ang tubig na ito. Magdala ka ng isa dyan at kunin mo dito itong notebook dahil nairita na ako dito. Oo, ma'am. Aalis na ako. Ang tubig dito, para kapag gusto mo ito. Okay, at narinig mo ba ang doorbell? Oo, ma'am. Maghanap ng paraan upang matugunan. Oo, Mrs. Valkyrie. Magandang umaga. Magandang umaga. Nandyan ba si tita? Oo. Oo nga, girl. Hi po, ate. Hey, Camila. Camila, Hi po, ate. ouch, gaano katagal? Wala na ito. Nako, naniniwala ka bang hindi na ako papayagan ng tatay ko na pumunta dito? Kasi, Sa tingin mo ba may kinalaman ka sa pagkamatay ng tito ko? pero ano ba yan, Camila? Naaksidente na ang tito mo, nahulog siya sa quad bike. Alam ko, ate, ngunit walang nakuha ito sa kanyang ulo. Sida, ipunin ng aklat doon. Alam ng lahat na malakas na gamot ang iniinom ni George. Malamang sa araw na yon ng aksidente, may kinuha pa siguro siya. At iyon ang nangyari na uwi siya sa pagbagsak sa quad bike. Ay, maaring ito ay may kahit na isa pang lunas. Ngayon, ang iyong ama, walang tiwala sa akin ay walang katotohanan. Alam ko na, kaya nga ako pumunta dito para kumustahin ka. At iwanan ang aking pakikiramay. Magaling ako. Iniisip ko pa nga bumili ng apartment sa kabisera. At magstay ka ng konti doon at konti dito sa farm. Pero ano ang gagawin mo doon sa kabisera? Ako na ang bahala sa sarili ko. Gawin ang mga pamamaraan. Kumuha ng mas maganda. Kasi, di ba, ako ay may karapatan sa single life ko ngayon, di ba? Hindi sinasadya. Single life, di ba? Hindi ba't maaga pa? Tingnan mo, mas matanda sa akin ang tito mo ng 40 taon. Buhay ko na ang pag-aalaga sa kanya. Bumili pa ako ng isa. Regalo ko sa sarili ko, oh. Wow! Ginto ba yon? Ang ganda! Sige, magpapakita ako ng mga alahas na binili ko. Tara na! Tingnan mo kung gaano sila kaganda. Oo, ate. Napakaganda nila. Pero sabihin mo sa akin, lilipat ka ba talaga sa capital at iiwan mo lahat dito? Oh Camila, kailangan kong pumunta sa kabisera upang kumuha ng ilang plastic surgery. Bigyan mo ako ng kapangyarihan ng kaunti. Maging mas maganda. Alam mo kung paano ito ay ako gota mabuhay ng kaunti ng aking buhay ngayon. Pero lagi akong nasa farm. Oh ate, pero naisip ko na sobrang kakaiba. Wala pa nga lang 1 taon na namatay si tito. Camila, quadriplegic ang tito mo, di ba? Buong buhay ko na siyang inalagaan. Matanda na siya ng kami. Nagsimula na. At nanatili ako sa tabi niya till the end. Sa tingin ko ay oras na para sa akin upang mabuhay ang aking buhay. Ang buhay ko bilang single. Tama na ang nakuha ko.
Well, I'm not going to give my opinion because I think hindi mo magugustuhan. Buti na lang tahimik pa rin. Pero ano ba ang nangyayari? Oh, Mrs. Valkyria. Pinakiskas mo ang buong apoy, hindi na kinaya ng tuhod ko. Pero bakit hindi mo nilagyan ng proteksyon? Pagkat wala ka. Ha? Kailangan ko bang magbigay ng proteksyon para sa inyo? Isa pa, Mrs. Valkyrie, kailangan ko ang aking pagbabayad. 3 araw na at hindi mo pa rin ako binabayaran. Oh, pero isang bahagi lang ang babayaran ko sa iyo. Mrs. Valkyrie, bakit mo ginagawa ito? Hayaan mo akong tulungan ka. Hindi mo na kailangan, lady. Mrs. Valkyrie, kailangan ko ang natitirang pera upang bilhin ang aking gamot. Wala ako. Ipapahiram kita, ate. Hayaan mo siyang maghintay, Camila. Alam mo ba, sapat na sa akin. Maaari mong itago ang pera doon. Lagi na lang akong magaling na empleyado. Lagi na lang akong. Nilinis ko lahat dito ng maayos at palagi mo akong tinatrato ng masama. Alam mo ba, tapos na ako. Kukunin ko na ang mga gamit ko at umalis na. Kunin mo. Pwede ka na pumunta. Tita, bakit mo siya tinatrato ng ganito? Oh, maldita sa kanya. Mas maganda ang staff ko kaysa sa kanya. Ayan, at may iba pa. Inis ako ng tito mo sa pagtrato niya sa kanya, alam mo ba? Kaya ayaw ko na ring malaman. Vanessa, sorry sa pinagdaanan mo. Dumating ka rin ba para ipahiya ako? Hindi, actually hindi ako sang-ayon sa ginawa ng tita ko. Nakita ko na isa kang tapat at masipag na babae. Kailangan ko ang pera, ngunit wala nang pagpapahiya, kaya nga ako nagpunta para mag-alok sa iyo ng trabaho pabalik sa bahay. Babayaran pa kita ng maaga para makatulong. Seryoso ka ba? Ako nga, oo. Gayon din ba tayo? Halika tutulungan kita. Salamat. Sana wala akong ninakaw. Huwag kang mag-alala. Narito lamang ang akin. Ngayon ay paalam. Excuse me, nagkikita ba ang may-ari ng bahay? Ako ito. Bailiff ako at nandito ako para sabihin sa iyo na kailangan mong umalis ng bahay. Paano? Anong nangyayari? Ang bahay na ito ay naiwan sa iyong kalooban sa iyo. Aparecida Gomes Rivero. Ako nga pala. Bago pumanaw ang kanyang asawa, iniwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa pangalang Aparecida. Pero hindi pwedeng totoo yun. At narito ang lahat ng dokumentasyon. Mula ngayon, ang bahay na ito ay sa iyo, Emares Aparecida. Pero magtatalo ako na. Ito ay walang katuturan. Pwede mo itong contest, pero lahat ito ay nasa loob ng batas. Palagi ko siyang inaalagaan, pero hindi ko akalain na gagawa siya ng ganoon para sa akin. Aalis na ako? Excuse me. Hindi niya kaya ginawa ito sa akin.